Tinapot niya. So, tinali ko dun. Hanggang dun. Good morning. So, parang ilang days na ako nagka-crave sa bilo-bilo pero wala eh. Kaya magluluto na lang tayo ng ginataang mais. Sakto kahapon bumili si Mahal ng corn kernel sa tindahan. Yun na lang yung kulang eh. Meron na kayong malagkit. Tsaka kokomama lang yung gagamitin natin. Mas okay sana kung totoong yung bagong harvest na mais. Pero since wala, ito na lang. So, unahin natin, lutuin muna natin tong malagkit. Nakita ko yung iba, binababad siya for 15 minutes. So, try natin yun. Mas madali daw maluto. 1 cup lang yung lulutuin ko kasi kahapon nung nagchampurado kami, 1 cup din. Ang dami. Hindi nga namin naubos eh. Yung tira nilagay ko sa ref. Pwedeng merienda or since meron tayong ganito, kay Bailey na lang yun mamaya. Nahugasan ko na tong malagkit. So, ngayon babad natin for 15 minutes. Pinakuloan ko na yung malagkit sa 2 cups of water. Tapos ngayon, ilalagay ko na rin tong corn kernel. Kalahati lang siguro at sobrang dami nito. Yung iba i-freezer ko, pwede pa to sa ibang panahon. Ibang pagkakataon, I mean. So, kokomama, 2 sachet na maliit. 2 pouch pala, hindi sachet. 2 pouch na maliit. Pero isa lang muna. Try natin. Kaya ganito tayo. I think kulang talaga yung isang gata lang. So, 2 gata na yung ilalagay ko. Bango. Ang bango nung nalulutong malagkit. Tapos, may gata. Ay, sarap na amoy. Dahil wala nga akong tripod, pinapatong ko lang sa kayo sa bintana. Pag ganyan. Nasa bintana kayo ngayon. Nasa edge. Pakita ko nga sa inyo. Yan, nakapatong kayo dito. Medyo natutuyot-tuyot na siya. Hindi pa luto. So, magdadagdag pa ako ng half cup water. Kasi mahirap naman baka matuyo siya. By the way, first time ko tong nagluto nito ha. Don't judge me. And parang ang konti nung mais. So, pili ko ilagay ko na lahat. Yan, teka lang. Tansya-tansya muna. Since ginataang mais naman to, masarap siguro marami yung mais. Sige na nga, ilagay na natin lahat yung buo. Yan na, nilagay ko na lahat. sa isang cup na malagkit, isang malaking can ng corn kernel din. Mukhang sakto lang naman. Maglalagay na ako ng asukal, brown sugar lalagay ko. Tansya-tansya lang. Hindi kami mahilig sa masyadong matamis eh. So, 2 kutsara nga lang muna. Pero kulang siguro yung 3. Kasi medyo marami to. Yan, tapos, dadagdag na lang ako. Mas okay na yung kulang kaysa yung mapasobrang tamis. Hindi kasi kami nagpuputing asukal eh. Kayo ba nagpuputing asukal ba kayo? Anong prefer nyo? Brown or yung puti? Nilapot niya. And then maglalagay din tayo ng pinch of salt. Para, alam niyo yun, mas masarap daw yung aray, hirap. Yan. Mas masarap daw yung may ganyan na bring out daw niyan yung lasa. Yan na ang ating ginataang mais. Medyo lumalapit nga lang siya. Ganun kasi yung malagkit eh. Dapat pala mas konti pa yung malagkit ko. Dami. Gusto nyo? Daming calories nito. Yung bilo-bilo sabi ni Madam Faye, 250 calories per 100 grams. Ito kaya. Yan. Init pa. Kapag sumobran lapot siya mamaya, dadagdagan ko na lang tubig. Kaso tatabang na siya.
Or parang suman na lang siya para hindi tumabang. Kain tayo. Tapos na ako mag-breakfast. So, kikilos na ulit tayo dito sa garden muna. Kasi itong, tawag dito, yung sitaw, kailangan ng kapitan. Makakapitan, I mean. Ayan. Kasi ang laki na nila, oh. So, lalagyan ko ng pisi. Itong mga kahoy pa ganon-ganon. Para makakaakyat sila. Nakita ko lang din naman sa ibang nagtatanim yon. Pero yung iba hindi ka naglalagay. Tinatali lang dun sa kahoy. Pero lalagyan ko na lang din. Dala lang din ni mama tong PC. So, kayo papatong. Wala nga kasi akong tripod ngayon. Hanap muna ako. Nalagay ko na yung unang PC. Hindi ko alam kung magiging visible sa camera. Ayan. Ayan. So, tinali ko dun. Hanggang dun. So, lahat lalagyan ko. Kita naman pala pag malapit. Ayan. Kasi ang tendency natutumba silang ganun. Parang ganyan natutumbang ganun. Grabe. Pinawisan ako dun Kahit na nagtali-tali lang naman ako. So, ayan. Nalagyan ko na. Makikita nyo pag close up. Ito, di ba may tali dito. Ayan pa. Ayan. Hanggang dito. Ayan. So, makakakit na sila dito sa pinakataas. Abangan natin kung makakaakyat nga sila. Or kung mabubuhay sila ng ganun. Kasi, yung mais natin, 2 na lang natitira at 3. Ito. Namatay sila talaga. Sayang naman. Gusto ko uling magtanim kasi gusto ko makapagpatubo ng mais. Itong TGP Green Coffee Bean Powder Drink Mix. May kasama siyang wild berries, mangosteen, papaya, banaba, moringa, cocoa sugar, and stevia. I think 100 plus yung bili ko nito. Lagay ko na lang sa screen yung exact amount. Ang sabi kasi, yung green coffee daw, nakaka-help sa pag-lose ng weight. So, tingnan natin kung makakatulong. At the same time, mahilig ako sa kape, di ba? Pero tikman natin kung masarap. Hindi ko pa ito natitikman Para lang siyang 3-in-1. I mean yung amoy. Tsaka yung itsura. Pero may pagka-herbs. Kasi nga may malunggay din to, may moringa. Oo, nakikita ko may green. May kasama ang moringa. Nasaan na ba? Ayan may kulay green. Ayan. Ayan, kita. Wala nga lang focus to Ayan Patong ko muna kayo. Papakita ko sa inyo yung pinagpapatungan ko sa inyo kasi wala nga akong yung dog food. Canned dog food. Wala nga. Nasira kanina. Kahapon. Kahapon nasira yung aking tripod. Nag-work naman. Nakikita nyo. Tikman natin. May pagka-chocolate nga. May pagka-lasang chocolate. Masarap naman. Magsasalin ako ng bigas dito sa aming lalagyan. Itong bigas ay nabili namin sa palengke. Jasmine rice to 60 ang kilo. Magkano ang bigas sa inyo? Nung bumili ako ng jasmine rice sa Shopwise, 80 pesos ang kilo doon. Napakamahal. So, ayan. Sa palengke na kami bumili. Aray. Tapos yung sa mga babies, ang bigas nila tag 45 pesos per kilo. Ano siya? Nakalagay pang dog food talaga. Okay naman. Pero medyo pricey din Aray. Hindi ko talaga alam to yung sa dulo kung paano. Yung hinihila lang.
ako marunong. Parang feeling ko magbubuhol. Nagbuhol na nga. Relate ba kayo? Ito oh. Hindi ko ma-figure out kung paano to hilahin. Ulam namin for lunch ay munggo. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ko na ginigisa yung munggo. Sama-sama na dyan, bawang, sibuyas, kamatis, sili. Yan. Ito pa ibigay ng landlady namin kahapon na kamatis. Nakaligo na ako. Sorry yung damit ko paulit-ulit lang ha. Ganito kasi mga pambahay namin para presko. Yung mga t-shirt kasi na panglakad na pwede ng pambahay. Masyadong mainit ngayon. Sa tag-ulan ko na lang susuot. Tapos may natira pa kaming konti ditong palad tsaka yung tawag dito. Yung mahabang isla. Iinit ko din. Espada. Ayun. Luto. Ay. Sorry. Muntik nang mahulog yung sandok. Yan na yung ating munggo. Ang dilim. Then ito na yung ating mga pinirito. And topping natin sa ating munggo itong chicharon. Hindi siya gawa sa pork, siya ay gawa sa green peas. Pinoy bawang flavor. Kahit hindi kayo vegetarian or pescatarian or vegan, try nyo. Ang sarap. Lasang baboy talaga pag nandyan na sa munggo. Kanin laming. Nakalimutan ko isapaw eh. So, yan. Mahilig naman si Mahal sa tutong. So, dudukutin niya yung tutong. Sa akin tong kanin laming. Dito na rin ako maglalagay ng munggo para less hugasan. Nilagyan ko ng bok choy yung munggo. Sayang. Instead na malunggay. And syempre, yung ating topping. Sarap. Tapos, hahaluin natin siya para medyo lumambot yung ating chicharon. Ang lapot ng munggo ko. Kain tayo. Kain muna kami. Init. Tikman niya natin yung bok choy pag nasa munggo. Ang masarap. Mainit pa yun. Mainit pero masarap siya sa munggo. Bumili kami ng ice shaver. Yan. So, kung kailangan nyo rin, Kiowa yung brand. Maganda naman daw yung mga reviews. Ilagay ko dyan sa screen yung dahil meron na kaming ice crusher, ayan, gumawa kami ng ice crumble. Enjoy yung brand ng powder. Masarap yun eh. Manual lang. Tried and tested na namin yun. Tasted nung nasa Bulacan. Wala nga lang mixer kaya pang whisk ang ginamit ni Man. Pwede naman. Kaya bibili pang mixer. Oh, di ba? Diet baka mo. Maapaw na. Perfect merienda to ngayong tag-araw kasi super init. So ito, maprepreskohan. Napreskohan na nga ako. Sarap. Kain tayo. Ito na yung exercise ko for this morning. After nating magwalis,
mag-aano tayo, magtatanim tayo ng talong at okra. Kasi ngayon tinanim namin ni mamang okra ay namatay sa sobrang init. So, maghanap ako ng spot na yung sakto lang yung magiging araw niya. Tapos may binili akong seedling tray. Doon muna natin lalagay pati yung talong. Tapos lilipat na lang natin pag malaki na. Yan nga ba eh. Wala kasi akong tripod eh. Nasaan na kayo? Baliktad. Grabe yung pawis ko. Pero kahit ganito, hindi pa rin ako pumapayat. Lakas ko kasi kumain. So, ito yung mga nalinis natin. Ayan, winalisan ko. Siyempre may matitira pa rin ha. Hanggang dun. Kanina daming dahon yan eh. Ngayon, konti na lang. Ito yung mga naipon natin. Ayan. Konti tong sa gitna. Ito yung pinakamarami. Aray. Ayan. Marami pa dun. Bukas naman yun. Ito na yung sinasabi ko sa inyong seeding tray natin. Ayan. Yung isa, small yung kinuha ko pero may mas malalaki. Dapat pala malaki na yung kinuha ko. 1, 2, 3, 4. 16 yung isang ganito. Okay lang yan basang-basa kasi may butas naman yan sa ilalim. Kuha ko isang seed. Ayan. Ay, nalaglag. Saan na napunta yun? Ulit. Ito. Ay. Ito ba yun? Sorry naman. Ano ba yun? Bloopers. Nalalaglag kasi. Ayan. Lagay natin dyan. Ayun. Ito nga yung isa. Tapos gamit yung stick. Ilulubog lang. Ba yung bato? Dito ko siya ilalagay sa ilalim ng net yung may cover para hindi siya masyadong mainitan. So ayan, ito yung ating talong, yung tatlo dito. Nadagdagan ko pa ng lupa to, konti pa pala. Yung iba kasi dinagdagan ko eh. Ito yung ating okra, hiwa-hiwalay para alam natin. And then ito yung ating kamatis. After magtanim, nagpahinga lang akong konti and then magluluto na ako ng kaldereta. Gamit natin ay soy meat. Ayan, may tira pa ako. Yung bell pepper, hinap cook ko lang. Actually, lahat naman sila half cook lang. Pero yung potato, medyo natusta. Pero masarap yan maligat eh. Yung hindi lutong-luto. Ito na yung ating soy meat. Lalagyan ko ng tubig, then tatakpan natin para maluto mabuti yung kamatis. Gusto ko siya yung madurog siya since wala akong tomato sauce. Yan lang, tsaka tomato paste. Ayan, durog na yung ating kamatis. Pwede ko na siyang timplahan ng mushroom powder, toyo, Worcestershire sauce, paminta uli, tomato paste, then maglalagay akong jalapeno. Tapos ayun yung cheese. Dahil wala nga akong tripod, patong ko muna kayo somewhere. Timplahan ko na lang siya. Kukwento ko na lang sa inyo. Tapos titikman ko kung okay na ba. So ito ay toyo. Tansya-tansya lang naman ako magluto eh. Pag kulang, adi dagdag.
Worcestershire or Worcestershire sauce. Then, lagyan natin ng mushroom powder. Hindi na ako maglalagay ng salt kasi maalat na to. Ito na nga yung parang magic sarap namin. Then, pepper. Tikman ko muna. Pag kulang pa, dagdagan ko pa yung toyo. Kulang pa sa toyo. Ngayon naman maglalagay na tayo ng tomato paste. Hindi ko agad to nilalagay kasi nakakapagpanikit to. Then, pati yung peanut butter maglalagay na rin ako. Homemade lang na peanut butter yung lalagay ko. Bigay lang to ng ka-workmate ni Mahal. Hindi ko alam kung gawa niya to. Tapos ano lang, konti lang. Palasa lang naman. Baka kasi maging sobrang tamis. Try ko muna yung kalahating kutsara. Gre-gratean ko na rin siya ng cheese. Konti lang din. So far yan yung itsura niya. Ang dapot na, no? Hintayin lang natin mag-melt yung cheese and then itatopping ko na yun. Ayan na ang ating soy meat caldereta. Ito na yung ano natin, jalapeno. Sarap. Tinikman ko, lasang spaghetti. Joke lang. may pagka-similar sa spaghetti kasi may cheese. Pero, yun yung sauce, ang creamy, ang rich. Lalapot pa yan. So, nag-crush ng ice si Mahal dun sa binili naming kiowa. Then, lalagyan natin ng nata na hiniwa-hiwa. Tapos yung gulaman na binili namin sa Dali. Perfect to ngayong summer, oh. Ang saya. Lagyan ko na yun sa'yo. Diet kami. Konti yung rice. Ngayon, hindi na ako nagsaing. Ito na yung ating caldereta. Tetenuhan natin ng patis na may sili. Ito yung labuyo. Yung soy meat ay sa ano namin binili. South Supermarket. Muntik ko na sabing highway. meron ba dito? Ay, sa Lipa ata. Ang South Supermarket. Sa ano namin to binili? Santo Tomas. So, if ever, pupunta pa kami Lipa. Yan tayo. Ang sarap ng palatas ko maligat. Hindi ko siya masyadong niluto. Kay mama ko naman natutunan yan. Ganyan siya magluto ng mga carrots, patatas, maligat. Pag kasi durog na, mushy. Hindi masyadong maanghang yung labuyo. Kain. Ating gulaman. Walking time si Angelo. Nakakain na yan. Kaso mahina na siya. Nabobol-bol. Hinggit naman yung mga yun. Oh. Si Rain tapos na. Hinintay naman si Angelo mag-poop. Grabe yung pawis ko. Hindi ko alam kung kita nyo sa camera. Grabe yung init. It's... Anong oras na?
4:16 p.m. pa lang naman kasi. Tapos na kami mag-walking at magpakain ng mga babies. O, hayahay na sila. Si Angelo Placda. Hindi muna namin siya nilalagay doon sa kanyang kondo kasi nagkakalat siya ng poop. So, dyan muna siya. Kasi nga, alam niyo yung parang matatanda na wala nang control. So, anyway, sorry, TMI. Gagawa na tayong halo-halo. Oo, inuuwi ko yung baso ng Starbucks. Ako na. Pero, mga 2 to 3 times ko lang naman nire-reuse yan. Tapos, tinatapon ko na. So, dyan ako maghahalo-halo. Dito si Mahal. Gagamitin natin itong Kiowa Eye Shaver. Tapos yung ating sahog ay yung binili natin sa Dali na halo-halo. Ito. Yung iba kanina nilagay namin sa yung kaong nilagay namin sa nata pala. Nilagay namin sa gulaman. Kulang kami sa topping, so maglalagay ako ng chocolate. Walang kami ube. Yung palang halo-halo ng ng Dali. Walang ube. Akala ko may kasamang ube. Tapos, condensed milk pampatamis. Sarap sana may ice cream kahit wala ng leche flan. Kanya-kanya trip sa halo-halo. Bakit ba? May chocolate sa akin. Yan. Kikita niyo ba? Kain tayo. Kulang pa sa milk. Yun pa pag homemade, makokontrol mo yung mga ingredients na gusto mo. Maya-maya ito maprepreshkuhan na kami. Takbo na kayo sa kapitbahay nyo kung nagtitinda. Or gawa na rin kayo. Hap. Ang gusto ko lang dito sa eye shaver natin, oo, hindi siya fine. Pero matagal siyang matunaw kasi medyo malalaki yung shade ng eyes. Sa sobrang init ngayon, kung hindi, tunaw na tunaw agad to.